Isang mapayapang gabi sa maliit na barangay na matatagpuan sa probinsya ng Cebu. Masayang nagiinuman ang isang grupo ng magkakaibigan. Nakatago ang mga bituin sa kalangitan, pero kitang-kita naman ang bilog na buwan na siyang nagbibigay ng liwanag sa paligid na sadyang nakaka-relax habang nakatanaw sa mga puno sa ibaba ang magkakaibigan. Maganda ang panahon at malamig ang simoy ng hangin. Saktong-sakto para sa panibagong pakikibaka ng magkakaibigan habang kaharap ang 5 bote ng gin bulag. Si Arsenio ay 32 taong gulang, isang magbubukid. Kasama niyang naninirahan sa kanyang maliit na kubo ang asawang si Emmy. Ang bahay ng mag-asawang Arsenio at Emmy ay may isang palapag na gawa sa matibay na kahoy. Meron itong maliit na terrace sa labas na may upuang kahoy na magandang pagdausan ng inuman na siyang madalas gawin ng magkakaibigan. Kaya mula noong magsimula ang kanilang pagkakaibigan, ay ang bahay na ni Arsenio ang napiling tambayan ng mga lasinggerong magbubukid. Maliban sa pagiging presko ng terrace sa harapan ng bahay ni Arsenio, may iba pang lihim na pakay ang mga kaibigan niya. Kaya gustong-gusto nila na palaging naroon sa bahay ng mag-asawa. Ito ay ang kanilang lihim na pagnanasa sa asawa ng kaibigan na si Emmy. Sa gabing iyon ay magkakasama na sina Arsenio, Danny at Victor. Nagsisimula na ang kanilang tagay pero mabagal pa ang ikot dahil hinihintay pa nila ang isa pang kaibigan na si Temyong. Ang sabi kasi nito ay mag-iintrega muna ng napagbentahan ng mais sa kanyang may bahay bago magpunta sa inuman para hindi siya pagsarahan ng pintuan ng kanyang misis pagka-uwi sa kinagabihan. Pero nagsabi naman iyon na susunod din agad. Ang gabing iyon ay simpleng inuman lamang na madalas nilang gawin sa halos gabi-gabi. Madalas sa isang linggo ay 4 na beses o 5 beses sila kung mag-inuman. Magmula noong maging magkakaibigan ang 4 ay pagtutuman na ang naging regular nila na ritual, lalo kapag wala namang mahalagang aasikasuhin sa kinagabihan o iyong maayos ang panahon. Madalas, si Arsenio ang naghahanda ng kanilang pinupulutan. Inuutusan niya ang asawang si Emmy na ipagluto sila ng kung ano-anong pulutan, kagaya ng ginataang manok na maanghang, kanton na sinahugan lang ng sardinas, o di kaya pinapababa niya pa ito sa bayan upang bumili ng isdang ipang-iihaw. Iyon ang dahilan kung bakit walang ipon ang mag-asawa, kahit pa maganda naman ang kita mula sa kanilang aning pananim. Tahimik lang ang asawang si Emmy habang inaasikaso ang yelo ng mga tumador. Binalot niya pa iyon sa tela bago inilagay sa loob ng kalderong may takip para hindi iyon malusaw agad. Dahil tiyak, malutong na sampal na naman ang kanyang aabutin kapag nagsimula ang inuman at tunaw na ang yelo na binili niya sa ibabang barangay. Mahigit 1 taon pa lang nakasal sina Arsenio at Emmy at wala pa silang anak. Mahigit 30 si Arsenio noong sila ay ikasal. Si Emmy naman ay 19 pa lamang. Pero hindi niya inakala na iba pala ang ugali ng lalaking kanyang pinakasalan. Nagsimula ang pang-aabuso noon sa kanya noong nasa 3 buwan na sila ng kanilang pagsasama. Tiniis niya ng ilang buwan ang pagmamalupit ni Arsenio at umaasang magbago pa ang ugali nito. Maaaring naninibago lang sa buhay may asawa. Pero habang tumatagal, ay lalong nagiging malupit ito sa kanya. Gustuhin niya mang iwan ito pero hindi niya na magawa. Dahil ilang buwan ang nakalipas ay namatay ang kanyang ama at pagkalipas ng 3 linggo, ang kanyang ina naman ang namatay.
Marahil hindi nito kinaya ang lungkot ng pagkawala ng kabiyak. Kaya alam na ni Emmy na wala na siyang kawala sa malupit na mga kamay ng asawang si Arsenio. Habang nakatulala si Emmy na nakatingin sa labas ng bintana, ay naririnig niya ang masayang tawanan ng kanyang asawa at ng mga kaibigan nito. Maya-maya ay nagulat silang lahat sa malakas na sigaw mula sa malayo. Napatayo sina Arsenio at nakita nilang si Temyong pala yung sumisigaw na tumatakbo habang papalapit sa kanila. Halos hindi ito makapagsalita sa sobrang hingal noong makalapit, kaya inabutan ito agad ni Arsenio ng tubig. Doon pa lang nahimasmasan ang lalaki at nagkwento. Ayon pa rito, may nakita raw itong kakaibang hayop sa kalapit na bahay habang patungo sa bahay nila Arsenio. Bakas ang takot sa mukha nito, subalit nagsitawanan lang ang magkakaibigan. At biniro pa ang kaibigan na kung lasing na ba ito, samantala hindi pa nga nakakainom. Inaupo na lang nila ito at sinabing kalimutan na kung anuman ang kanyang nakita dahil maaaring namamalikmata lang ito. Pinaupo na nila si Temyong at ito ang unang tinagayan para makahabol. Sumunod naman si Temyong at agad tinungga ang kanyang napakataas na tagay, pero bakas pa rin sa mukha nito ang pagkabahala sa nakita. Sa harap ng masasarap na pulutan at malamig na inumin, bahagyang nalimutan ni Temyong ang nakitang kakaibang hayop at nakisali na sa tawanan ng mga kaibigan. Nakibida na rin siya sa kwentuhan kung sino ang pinakamagaling sa larangan ng pagiging magsasaka at paramihan ang kayang mabuhat na sako ng palay o di kaya mais. Pati na ang katapangan ay nagtatagisan din sila. Habang nagkakasarapan ng inuman ang magkakaibigan, ay napag-usapan nila uli ang nakakatakot na nakita di umano ni Temyong habang patungo sa bahay ni Arsenio. Kahit may mga tama na ng alak, ay hindi pa rin naniniwala sa sinasabi niya ang mga kaibigan at tinatanong siya ng mga ito kung ano ang itsura noong kakaibang hayop na kanyang nakita. Pare, nakatayo lang iyon sa gilid ng bahay ni Mang Juan. Parang aso na parang kambing din. Pero malaki at may mahabang buntot. Nakapatuwad ang posisyon noon na nasa pagitan ng mga hita ang ulo at pabaliktad ang lakad. Paglalarawan pa ni Temyong sa mga kasama habang takot na takot ang kanyang mukha. Napaangat ng kilay ang iba sa kanila sa sobrang kwento ni Temyong, saka sumiklab na naman ang napakalakas na tawanan. Masyado raw malawak ang imahinasyon ng kaibigan. Dapat hindi raw ito naging magsasaka, nag-writer o direktor na lang na gumagawa ng pelikula. Narinig naman ni Emmy ang usapan ng kanyang asawa at mga kaibigan nito. Kaya hindi niya napigilang sumagot. Huwag kayong tumawa. Isang sigbin ang nakita ni Temyong. Anito, nagkatinginan ang magkakaibigan. Mistulang nagtatanungan kung ano ang isang sigbin. Nagpatuloy sa pagsasalita si Emmy. Siguro hindi kayo pamilyar dahil hindi kayo dito ipinanganak at lumaki. Pero ang mga sinaunang kwento dito sa Cebu, ang sigbin ay isang uri ng nilalang na mukhang hayop at ginagawang alaga dahil swerte raw sa negosyo. Pero may mga sigbin na kumakain ng laman ng tao. May mga sigbin din na alaga ng mga aswang. Ito ang pinaghahanap nila ng maaari nilang biktimahin. Hindi nakinig ang mga lasinggerong magsasaka at patuloy sa pagtatawanan. Hindi nila siniseryoso ang mga sinasabi ni Emmy. Si Temyong naman ay hindi nakisali sa pagtawa ng mga kaibigan dahil muli niyang naalala ang anyo ng nakita nitong kakaibang hayop. Napailing na lang si Emmy saka tumalikod para kumuha ng pulutan. Nakita niya kasing papaubos na ang laman ng mangkok na pinaglalagyan niya ng pansit na sinahugan niya ng sardinas. Sa kabila ng tawanan ng magkakaibigan, hindi napigilang maramdaman ang kakaibang tensyon sa hangin. Muling bumalik ang takot sa mukha ni Temyong.
Naisip niya kung totoo nga ba ang kwento tungkol sa Sigbin na ikinikwento din ni Amy. Sa tingin niya ay totoo talaga dahil malinaw niya namang nakita ang sinasabi niyang nilalang. Nagpatuloy ang inuman, ngunit mas maingat na nagmamasid si Temyo sa paligid. Si Arsenio naman ay nagpaalam na papasok lang saglit upang kumuha ng tubig. Pagkapasok ay agad niyang hinila ang buhok ng asawang nakatalikod sa kusina. Napaigik naman sa sakit ang babae dahil sa lakas ng pagkakahila ng buhok. Pagkaharap niya ay sinakal pa siya nito sa leeg at sinabing itigil-tigil niya ang pagbukas ng kanyang bibig kung wala namang matinong sasabihin. Tinatakot niya raw ang mga kaibigan nito at sinisira ang kanilang masarap na pag-iinuman. Sumagot naman sa mahinang boses si Amy at sinasabing hindi siya nananakot. Nagbibigay lang siya ng babala dahil totoo ang sinasabi niyang Sigbin. Imbis na makinig sa paliwanag ay isang malakas na sampal ang iginawad ni Arsenio sa kanyang asawa. Nagdilim ang paningin ni Amy sa lakas ng pagkakasampal ng kanyang asawa. Hinila siya nito sa buhok at kinaladkad patungo sa kanilang silid. Saka itinulak papasubsob sa kanilang papag. Walang habas noon na hinila ang panloob ng asawa at naputol pa nga ang garter noon sa lakas ng pagkakahila at walang awa siyang inangkin. Alam nila pareho na dinig sila ng mga kaibigan ni Arsenio sa labas dahil maliit lang naman ang bahay at bukas pa ang bintana. Pero walang pakialam ang lalaki. Inaangkin siya nito sa lahat ng oras na gusto nito kahit pa sa panahong masama ang pakiramdam niya. Matapos makaraos ay pinaharap siya ng asawa at muling sinampal ng isang beses. Inulit nito ang babala na huwag na siyang magsasalita ng kung ano-ano kung ayaw niyang matikman uli ang mabigat na parusa. Sunod-sunod na pagtango naman ang ginawa ni Amy habang hinihimas ang pisngi na sinampal. Lumabas na mula sa kubo si Arsenio na parang walang nangyari sa loob at ipinagpatuloy ang pakipag-inuman sa mga kaibigan. Pare, ang bangis mo talaga. Kahit anong oras mo gustuhin, pwede kang bumayo kay Maring Amy. Wika pa ni Victor. Ano pang silbi niyan sa akin kung hindi ko siya pagsasawaan? Sa pamamahay na ito, ako ang hari at siya ang alipin sa lahat ng bagay. Hinihimas naman siya ng mga kaibigan sa likod, sabay sabing, "Diyan kami bilib sa iyo pare eh, ikaw ang batas." Taas noon naman na nagpapatuloy sa pagmamayabang si Arsenio. Mabilis ang paglipas ng oras ng kanilang pag-iinuman. Masarap kasi talaga ang kanilang inuman. Puro yabangan at tawanan hanggang sa hindi na nila napapansin ang paglalim ng gabi. Biglang napaangat ang ulo si Temyong nang makarinig ng malakas na ungol na mula sa unahan lang ng bahay ni Arsenio. Lumakas pa ang tunog noon habang paikot-ikot sa paligid ng bahay. Nag-angat ng ulo si Danny at nagtanong kung ano kaya yung narinig nila na parang hindi normal na tunog ng isang hayop. Si Victor naman ang nakapansin ng kakaibang kaluskos sa mga damuhan mula sa direksyon ng ungol di kalayuan sa kanila. Itinuro niya iyon sa mga kaibigan. Sumenya si Danny kay Temyong para samahan siyang puntahan ang pinagmumula ng kaluskos. Pero umiling-iling ito ng sunod-sunod dahil sa takot. Inambahan ni Danny ang kaibigan na susuntukin kung hindi siya nito sasamahan, kaya napilitan ang lasing na si Temyong na sumunod dito. Kinuha ni Danny ang flashlight saka hinatak ang damit ng kaibigan para samahan siya. Habang lumalapit sila sa talahiban ay mas lalong lumalakas ang ungol at mas naging malakas ang kaluskos. Noong makalapit ay hinawi ni Danny ang tumatabing na makapal na talahiban at doon nila nakita sa hindi kalayuan ang isang malaking mabalahibong hayop na tila nakabaliktad at hindi iyon pangkaraniwan. "Sigbin!" sigaw pa ni Temyong.
Isang sigbin ang naglalakad ng pabaliktad at lumingon sa gawi nila ang ulo nito na nasa pagitan ng mga hita. Nang marinig ang pagsigaw ni Temyo, hindi siya maaaring magkamali. Iyon din ang hindi pangkaraniwang hayop na nakita niya noong patungo pa lang siya kina Arsenio. Napatras ang magkakaibigan na tila nahimasmasan, pero pasuray-suray na tumatakbo papabalik sa bahay nila Arsenio. Halos magkanda dapa-dapa ang dalawa sa pagkaripas ng takbo para lang makarating agad sa bahay ng kaibigan habang sumisigaw sa takot. Nakasunod ang sigbin kina Danny at Temyo at nakikita iyon nila Victor at Arsenio na pareho ding nanlalaki ang mga mata nang makita kung ano ang humahabol sa dalawa nilang kaibigan. Tarantang tumayo sa upuan sina Arsenio at Victor at pumasok sa pintuan ng bahay. Agad ding nakarating sila Danny at Temyo. Sa kanila isinara ang pintuan ng bahay. Humihingal ang magkakaibigan habang nagkakatinginan dahil sa nakita nilang sigbin. Hindi sila makapaniwala na sa edad nilang iyon ay makakaengkwentro pa sila ng ganoong uri ng nilalang. Natanong ni Danny sa mga kaibigan kung totoong sigbin ba talaga ang nakita nila ni Temyong doon sa Talayban. Hindi pa rin kasi ito makapaniwala na tila nawala ang kalasingan dahil sa nakitang nakakatakot na nilalang. Lumapit si Arsenio sa bintana sa kabahagyang ibinukas iyon para silipin kung nasa labas pa ba ang sigbin. Nakita niya ang mahabang buntot nito at katawang puno ng balahibo. Ang mukha ng sigbin ay tila sa isang paniki. Kita niya ang buong anyo ng sigbin sa labas ng bahay dahil sa tulong ng liwanag ng buwan. Namutla si Arsenio nang biglang lumingon ang sigbin sa gawi niya at nagtama ang kanilang paningin. Nakatitig ang mapupulang mga mata nito sa kanya. Labas ang matatalas na pangil at lumilikha iyon ng nakakatakot na ungol. Matuling tumakbo ang sigbin papalapit sa bintana. Agad naman iyong isinara ni Arsenio. Kumalabog ng malakas ang bintanang kahoy. Napatras ang magkakaibigan dahil sa takot. Lumabas ng silid si Emmy at nakita nito ang apat na pare-parehong namumutla. Sinabi ni Arsenio na may sigbin sa labas ng bahay nila. Bumahid ang takot sa mukha ng asawa. Naamoy nito ang masangsang na amoy na humahalo sa hangin. "Oo, sigbin nga. Yan ang amoy ng sigbin," sambit pa ni Emmy. Inihabili ni Emmy na huwag lalabas ng bahay ang mga bisita nila hanggat hindi nag-uumaga dahil kumakain ng tao ang isang sigbin, buhay man o patay. At dahil sa naroon pa rin iyon sa labas, ay ibig sabihin, pakay noon na biktimahin sila. Lalong natakot ang magkakaibigan sa narinig mula kay Emmy. Napahilamos na mukha si Arsenio at napamura ng pabulong. Bakit daw nagkaroon ng sigbin sa lugar nila? Wala naman daw siyang nababalita ang ganoon dati. Tapos nilingon niya ang asawang si Emmy, sabay sabing, "Hoy, ikaw babae! May alam ka ba sa pinagbulan ng sigbin na yan? Masyado kang maraming alam, di ba? Malamang alam mo rin." Pasinghal na wika pa ni Arsenio sa asawa. Hindi makapaniwala si Emmy na siya pa ang pinag-iinitan ng asawa sa sitwasyong iyon. Bumahid ang sakit at inis sa maganda niyang mukha. Nahinto lang ang pagbabato ng masasakit na salita ni Arsenio sa kanyang asawa nang biglang kumalabog ang bintanang kahoy. Matibay iyon kaya't hindi basta-bastang masisira. Kumuha ng itak si Arsenio mula sa kusina, saka sumigaw ng malakas para hamunin ang sigbin na nasa labas ng bahay. "Sige! Subukan mo pumasok dito! Itong itak ko ang haharap sa'yo!" Nakiramdam ang magkakaibigan sa sunod na posibleng gawin ng sigbin. Ilang saglit pa ang lumipas ay sunod-sunod na kalabog ang ginawa ng sigbin sa bintana. Muling nataranta ang mga lasing. Hindi malaman kung saan magtatago sa maliit na bahay na iyon.
Napapailing-iling naman si Amy at sinabihan ang asawa na wala namang sariling pag-iisip ang isang sigbin. Sinusunod lang nito ang utos ng amo o di kaya ang sariling pagkagutom sa laman ng tao. Sinabi ni Amy na hindi aalis ang sigbin hanggat hindi nakakakuha ng makakain o di kaya hanggat hindi sumisikat ang araw. Napatingin si Arsenio sa orasan na nasa dingding. 3:00 pasado pa lang ng madaling araw at ilang oras pa bago lumiwanag. Hindi pa rin tumitigil ang sigbin sa pagbangga sa bintana. Ilang saglit iyong tumigil pero lumipat lang pala sa pintuan at iyon naman ang binabangga ng malakas. Lalong napatras ang magkakaibigan sa sulok ng maliit na sala habang nakatayo lang sa gitna si Amy at nakamasid sa pinto na kinakalabog ng sigbin. Bahagyang napatawa si Amy sa inasal lang mga lalaking mukhang matapang pero mga duwag pala. Biniro niya pa ang mga ito na subukang harapin o kalabanin ang sigbin at makipagtagisan ng lakas para malaman kung sino talaga ang pinakamalakas sa kanilang magkakaibigan. Kanina nga lang ay panay ang yabangan ng mga iyon na matapang at malakas sila. Binulyawan naman siya ni Arsenio at sinabing nababaliw na ba ito. Kung gusto raw ni Amy ay lumabas ito at ito na ang makipaglaban sa sigbin dahil ayaw pa nilang mamatay. Napailing naman si Amy sa tinura ng asawa sa baying ngisi. Hindi niya maintindihan kung ano ang nagustuhan niya kay Arsenio at nagpakasal siya rito. Maaaring dahil sa pagkukunwaring mabait ng lalaki noong naliligaw pa lang sa kanya at sa matyagang pagsuyo sa kanyang mga magulang. Pero noong magsama na sila ay halos hindi na tao ang turing noon sa kanya. Ang akala niya ay mabubuhay siya ng tahimik at masaya sa piling ni Arsenio, pero mali pala siya ng inakala. Puro masasakit na salita at pagbubuhat ng kamay ang napala niya sa pagpapakasal sa lalaki at gusto niya nang makalaya rito. Nagsimulang lumapit si Amy sa pintuan ng kanilang bahay. Napapasigaw naman si Arsenio at tinatawag na Lucaret ang asawa. "Hoy! Lucaret! Bakit ka lumalapit dyan sa pinto? Anong gagawin mo?" Nandidilat ang mga mata nito habang nakamasid sa asawang nakahawak na sa siradura ng pintuan. Walang sabi-sabi ay binuksan ni Amy ang pintuan sa harapan ng kanilang bahay at tumambad doon ang isang malaking sigbin. Itinaas ni Amy ang kamay sa kahinipo ang ilalim ng baba ng sigbin na tila bahagyang nagpaamo sa mukha nito. Lumabas ang dila nito sa kadinilaan ng kamay ng babae. Nanlaki ang mga mata ng magkakaibigan sa nasasaksihan na tila pagiging maamo ng sigbin kay Amy. Tinanong ni Amy ang sigbin kung nagugutom na ba ito at tila naiintindihan naman ng kakaibang hayop na iyon ang tanong ng babae. Kaya't bahagya itong yumuko. Itinaas ni Amy ang braso at itinuro ang 4 na lalaki sa kainutusang magpakabusog ang alaga. Halos magpanting ang magkabilang tenga ni Arsenio nang marinig na tinawag ni Amy na alaga ang sigbin. Humalakhak naman si Amy habang pinapaliwanag na pamana ng kanyang lolo ang alaga niyang sigbin at iniwan niya lang iyon sa bahay ng mga magulang noong magpakasal siya kay Arsenio. Subalit hindi niya na matiis ang ginagawang pang-aabuso sa kanya ng asawa. Kaya't sinundo niya na ito sa bahay ng mga magulang upang tapusin na ang kanyang kalbaryo sa mahabang panahon. Muling hinarap ni Amy ang alagang sigbin para utusang kainin na ang 4 na lalaki na nasa loob ng pamamahay. Galit na pinagbumura ni Arsenio ang asawa at sinabihang walang utang na loob. Matapos na itong pakasalan at patirahin sa kanyang bahay, ay iyon pa ang igaganti sa kanya. Walang balak si Arsenio na basta na lang isuko sa nilalang ang kanyang buhay.
Itinaas nito ang hawak na itak para maghanda sa laban. Kumuha na rin ng kung ano-anong bagay na madadampot ang tatlong mga kaibigan niya para lumaban sa mabangis na sigbin. Lumika ng kakaibang ungol ang sigbin habang tumutulo ang laway nito. Nagsimula na itong sumugod sa apat na lalaki. Magkakahiwalay naman na umiilag ang mga iyon, pero sadyang mabilis ang bawat pagkilos ng sigbin. Agad nitong nadakpan ng bibig ang balikat ni Danny. Napahiyaw sa sakit ang lalaki dahil bumaon ang matatalas ng ngipin ng sigbin. Sumargo ang dugo mula sa balikat. Doon kumuha ng pagkakataon sina Arsenio, Temyong at Victor para makatakbo papalabas ng bahay. Naiwan naman si Emmy sa sala na prenting nakaupo habang pinapanood ang alagang sigbin na kinakain si Danny. Habang pinagmamasdan niya ang paghihirap ng lalaki, ay inaalala niya ang kawalang hiyaang ginawa nito sa kanya. Noong naroon siya sa ilog upang maglaba, 1 buwan na ang nakalilipas. Hindi niya namalayang palihim si Danny na nanonood sa kanya habang siya ay naglalaba at naghahanap ng tiyempo para gawan siya ng kahalayan. Mag-isa lang siya noon sa ilog at hapon na iyon. Nang maramdaman niyang may tao sa likuran, agad siyang napasigaw at sinubukang tumakbo, pero agad din siyang nahuli ni Danny at itinumba sa batuhan. Dinakma agad ng lalaki ang kanyang masisilang parte ng katawan. Pilit pa siyang nagpupumiglas at nanlalaban, subalit sadyang malakas ang lalaking iyon kaysa sa kanya. Dahil batak ang katawan noon sa pagtatrabaho sa bukid, nagawa nitong pigilan ang mga kamay at paa niya sa panlalaban. Sinuntok din siya nito sa tiyan, kaya't nawalan siya ng lakas para lumaban pa. Sa bandang huli ay nagawa nga nitong pagsawaan ang kanyang katawan sa gilid ng ilog. Inililis lang ang kanyang bestida at nagawang dahasin ang kanyang pagkababae. Tanging iyak at mahihinang pakiusap ang lumalabas sa bibig niya, pero tila wala nang naririnig ang lalaki. Nagpakasasa ito sa kanyang katawan at iniwan siya sa ilog nang makaraos na ito. Binantaan din siya nitong papatayin sa oras na magsumbong sa asawa. Walang nagawa si Emmy kundi isikreto na lang ang ginawa ni Danny sa kanya. Sa tingin niya nga, baka kapag binaliktad ni Danny ang sitwasyon at sabihing inakit niya ang lalaki kaya nangyari iyon, ay baka iyon pa ang paniwalaan ng kanyang asawang si Arsenio. Makalipas ang ilang minuto ay wala ng buhay at wakwak ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Danny nang bitiwan ito ng sigbin. Panay labas pa ang dila ng nilalang na tila sarap na sarap sa kinain. Inaya na ni Emmy ang sigbin papalabas ng bahay at sinabing sundan ang iba pang mga nakatakbo. Nagawa nilang masundan si Victor sa kakahuyan. Nagtatago ito sa likod ng isang malaking puno, pero nagawa itong hanapin ng matalas na pang-amoy ng sigbin. Napaupo sa takot si Victor nang makitang nasa likuran na niya ang sigbin at si Emmy. Muling inutusan ni Emmy ang alaga para patayin ang lalaki. Tatakbo pa sana ito, subalit mabilis itong nadamba ng sigbin mula sa likuran. Nagpakasasa rin ang alaga ni Emmy sa pagkain kay Victor. Naalala niya rin ang pangahalay na ginawa sa kanya ni Victor noong bagong kasal pa lamang sila ni Arsenio. Isang araw noon, umalis ang asawa para magbenta ng inaning bigas nang dumating si Victor sa bahay nila. Naiwan niyang hindi nakalak ang pintuan sa likuran ng bahay o iyong sa may kusina banda, kaya nakapasok ito sa loob nang hindi niya namamalayan si Victor. Naabutan siya nitong nagbibihi sa silid at tila pinasukan ng masamang espiritu ang utak noon. Nang makita ang hubad niyang katawan, dinaluhong siya ng lalaki at pinagsawa ang mga kamay sa paglamas sa buo niyang katawan. Sinubukan niya ring manlaban,
pero sinampal siya ng malakas ng lalaki na halos ikawala ng kanyang malay tao. Bumagsak siya sa papag at doon na kinumbabawan ng lalaki. Panay ang halinghing at ungol nito sa ibabaw niya, habang impit na hagulgol naman ang tanging nagagawa niya sa pambababoy na ginagawa ng lalaki. Dinuraan pa siya ng lalaki at pinagsalitaan ng masasakit na salita. Pagkatapos siyang ilang ulit na babuyin. Noong malagutan na ng hininga si Victor, ay sa kanila sinundan si Arsenio. Alam na ng alaga kung ano ang amoy ng mga ipinapapatay niya rito. Nagawang magtago ni Arsenio sa isang kiskisan malapit sa bukid na pag-aari nito, pero nagawang wasakin ng sigbin ang pintuan ng kiskisang kawayan at nakapasok ito sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Arsenio nang makaharap niya ang halos kasing laki niya lang din na sigbin. Walang sabi-sabi, bumuka ang bibig nito at sinagpang siya sa liig. Magkahalong tawa at iyak ang pinakawalan ni Amy habang pinapanood ang alaga sa paglapa sa katawan ng kanyang asawa. Sigaw at daing ni Arsenio ang maririnig sa kalaliman ng gabi at parang musika iyon sa pandinig ni Amy. Nasabi niya sa sarili na iyon na ang kabayaran sa lahat ng kasamaang ginawa ng asawa sa kanya. Sinasaktan siya nito sa tuwing magsisiping sila. Doon nakakakuha ang lalaki ng satisfaction sa pagniniig kapag dumaraing si Amy sa sakit dahil sa ginagawa nitong pananakit. May pagkakataon din na hindi nito nirerespeto ang espasyo niya bilang babae at wala itong pakialam kahit kasagsagan ng kanyang buwan ng dalaw. Ginagalaw siya nito lalo na kapag lasing. Nagagawa din itong pagbuhatan siya ng kamay kapag hindi sila magkasundo sa pinag-uusapan. Sagad na si Amy. Ayaw niya na ng buhay na iyon. Hindi iyon ang buhay na ipinangako sa kanya ng lalaki at gusto niya nang kumawala sa impyernong buhay na iyon sa piling ng lalaki. Nagkalat ang dugo at pira-pirasong laman ni Arsenio sa loob ng kiskisan. Iniwan nila ang katawan nito sa ganoong kalagayan. Ang sunod nilang hinabol ay si Temyong. Nakarating ito sa halos bungad na ng nayon pero wala ng tao sa mga oras na iyon sa lansangan. Tulog pa ang mga tao kaya't hindi na sinayang pa ni Amy ang pagkakataon. Inutusan niya na ang alaga na paslangin si Temyong. Nagmamakawa pa ang lalaki at sinabing wala siyang naaalalang nagawang kasalanan sa babae. Tumawa ng malakas si Amy bago tumingin ng walang anumang emosyon kay Temyong. Sinabi nitong, oo, wala iyong ginawang masama sa kanya. Pero nakita ni Temyong ang panggagahasa ni Daddy sa kanya sa ilog, maging ang pangahalay ni Victor sa silid nilang mag-asawa dahil naroon ito sa lahat ng pagkakataong iyon. Si Temyong kasi ang nagsisilbing alalay ng dalawa, kaya kahit sa ang lakad ng mga iyon ay madalas siyang sinasama para gawing alalay. Pero noong ginawan siya ng masama nila Victor at Danny, ay naroon ito at walang ginawa kundi ang manood. Nagawa pa nga noon na paligayahin ang sarili habang nanonood na binababoy si Amy ng mga kaibigan. Iyon ang dahilan kaya mas matindi ang galit niya kay Temyong dahil naliligayahan pa ito habang nakikita siyang binababoy. Inutos muli ni Amy sa alagang sigbin na patayin na ang lalaki. Ginawa naman agad iyon ng sigbin. Agad nitong sinugod at sinunggaban si Temyong. Nilapa nito na parang galit na galit. Halos ipaghampas-hampasan pa sa lupa ang katawan ng lalaki habang inangat-ngat iyon. Lalong napalakas ang tawa ni Amy habang pinapanood iyon. Kinaumagahan ay naging balita ang pagkakapaslang sa 4 na magkakaibigan. Si Amy naman ay nagpanggap na nagdadalamhati sa pagkamatay ng asawa pati na sa mga kaibigan nito at sinabing
aswang ang may gawa sa karumalduman na pagpaslang sa apat. Naniwala naman ang mga tao sa sinabi ng babae na may maamong mukha at pinagnanasahan ng mga kalalakihan sa kanila. Noong makaalis na ang mga taong nakikiramay pati na ang otoridad na nag-iimbestiga, ay palihim na napangiti si Amy. Walang dudang pinapaniwalaan siya ng lahat ng tao sa kanyang naging salaysay. Nagdiriwang ang kanyang puso dahil malaya na siya sa kalupitan ng asawa at mga nakaambang pang-aabusong gagawin pa sa kanya ng mga kaibigan nito. Doon na siya nanirahan ng tahimik sa kubong tinirahan nila ni Arsenio kasama ang alaga niyang Sigbin. Ilang kalalakihan din ang nagtangka ng masama sa kanya na nagpupunta roon sa kalaliman ng gabi na lubos namang ipinagpapasalamat ni Amy dahil hindi na kailangan pang mambiktima ng kanyang alagang Sigbin ng mga inosenteng tao. Iyon na lang mga lasinggero at masasamang loob na dumadayo sa kanya ang nagiging pagkain ng kanyang alagang Sigbin. Wakas.